Ang gabi mga kabayaning Pilipino, ano, ano lang po, mag side comment lang po tayo, din reactions doon sa demolition job na ginawa ng Kongreso laban kay Speeches Escudero. So ngayon kasi may lumalabas na mga balita na inuugnay siya, no, doon sa mga kontraktor, lalo na doon sa area niya sa Sorsogon. Meron kasing ano doon na siya daw ang isa sa ano doon sa kontraktor na yun, kasi isa sa ano probinsya yung ano niya, yung area niya na nakikinabang daw sa mga project no, ng gobyerno. Ngayon kaya nagkaroon daw ng insertion. So para lang, ang purpose kasi ng demolition job na yun is just to pin down, no, para mapaalis siya, mapatalsik bilang Senate President dahil nga sa nangyari na pag-archive sa impeachment na kay against the Vice President. So yun yung inaano ngayon ng House of the Representative to ensure na matanggal si Escudero para pagdating sa 2026 makapag-refile sila ulit ng impeachment. And then kasi ang kanilang purpose talaga ng hidden agenda nila is just to pin down the Vice President, ma-impeach natin nang sa ganun hindi na dahil nanganganib din sila pag once manalo si Vice President Sara Duterte nanganganib din sila na mabalikan sila, kaya paspasan ang kanilang paninira ngayon. So ito nga ang mahirap kasi dyan sa House of the Representative pwede silang magkaroon ng discretions of power of authority, yung grave abuse of discretions, no? Tinatawag nila na inaabuso yung kapangyarihan na binigay sa kanila. Kaya yan yung isa sa dahilan kung bakit, no, itong Supreme Court hindi nagpapadala at nagpapadikta sa kanila at ang Senado. Kaya isa ngayon ang inaano nila is to demolish, no, is to demolish the Senate President para sa pagdating sa 2026 makapag-refile sila ulit ng impeachment. Ngayon binisto ni Speeches Escudero yung mga ginagawa ngayon ng House of the Representative, yung regarding sa pagdidemolish sa kanya. So nagkakaroon sila ng ngayon. So nililink siya kung ano-ano na lang yung binabato sa kanya para lang masiguro nila na pagdating sa 2026 makapag-refile sila ulit ng impeachment at nang hindi na makapagtakbo. Kasi ang purpose talaga nila dyan, halimbawa pag matuloy yung impeachment, is to disqualified. I-disqualified nila si Vice President at nang sa ganun hindi na makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. So napaka-inutil, talaga tong mga tao na to. Kaya tayo tong bayan, lagi nating bantayan kasi itong House of the Representative kasi pinapagalaw sila ng isang tao lang, didiktahan sila. Kaya itong mga ibang congressman din, hindi nawawala na yung pagiging independent nila. So tahimik na lang, ayaw na lang makikipag bardagulan dyan. Kasi ayaw din nilang iwan ba. Tapos pag palakpakan ng palakpakan, mga kupal ba kung tawagin, ipal at mga kupal, papakitang tao lang. Tingnan nyo nga ang nangyari ngayon, yung mga makakaliwang grupo, yun pa yung naghaharian ngayon sa House of Representative. Ang House of Representative ay pinamugaran ng mga makakaliwang sila ngayon ang naghaharian dyan. So wala nang yung mga, instead na ang House of Representative ay nire-representa ng mga constituent nila, just to ensure na madipinsahan to defend, the rights of every individual
sa bawat province. Pero anong nangyari? Tingnan mo si Castro. Until now, malaya pa rin. Castro, hindi na siya bakit hindi pa rin siya nakakulong? No? Wala na silang hindi na siya parte ng immunity. Kaya dapat sana na siya ngayon. Yung apela nila sa ang tagal naglabas ng decision ang Court of Appeals regarding doon sa apela nila Castro. Kaya yun yung isa na tinitingnan natin kasi that is a part of their hidden agenda, no? To pin down the Vice President and then para this coming 2028 hindi na makatakbo. And then ngayon, bago mangyari yan, kailangan muna nilang patalsikin ang Senate President para mapalitan. Then after that, saka na sila para pagdating sa 2026, yun na, no? Makapag-file na sila ng impeachment. So sinasabi nilang may pananagutan. Mostly, lahat ng mga complaint doon is hindi nakasali. Pati pa ba nung pagiging mayor ni BP Sara, inaalungkat pa nila, tapos yung day trade, no? Ano pa ba yung mga ni BP Sara? Lahat yun sinama, no? Para lang magkaroon siya mga walang katuturan. Sinagot na yan, mayroon ng sa DOJ, Department of Justice, nagpapaliwanag na ang COA regarding sa confidential fund. Ano pa bang nila? Hanapin nila na walang paggagastos, walang nasasayang na pera mula sa Vice of the President. No? Napaka-inutil nitong mga taga-House of Representatives. Kasi hindi nila nahawakan si Escudero. Ngayon, yun ang ginagawa nila para lang ma-pin down ang Vice President. So, hanggang dito na lang po, no, mga kabayaning Pilipino, naway mag-ingat po tayo sa mga tayong lupalot ng mundo. No? Ingatan po natin. God's first. Thank you. Maraming salamat po. God bless all.